Pinaigting pa ng Armed Forces of the Philippines sa paghahanap sa mga umano'y miyembro ng Moro Islamic Liberation Front na umatake sa mga sundalo sa bayan ng Sumisip, Basilan na ikinasawi ng 2 sundalo. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Mag-alas 4 ng hapon ng Miyerkules nang atakihin ng isang armadong grupo na umano'y mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front ang tropa ng 32nd Infantry Battalion sa bayan ng Sumisip sa Basilan. Patungo ang mga sundalo sa barangay Lower Kabingbing para magbigay ng seguridad sa isang aktibidad ng United Nations Development Program. Sinunog pa ang sinasakyan nilang military truck. 2 ang nasawi habang 12 ang nasugatan sa panig ng ating tropa. 2 rin ang patay sa hanay ng kalaban. Wala namang naiulat na nasaktan sa mga tauhan ng UNDP. Pinaigting na ng AFP ang paghahanap sa mga sangkot sa pananambang. We condole doon sa families ng ating fallen heroes and rest assured that the Philippine Army will ensure yung prompt support natin doon sa mga namatay, and sa kasalukuyan yung mga wounded natin ay inaasikaso as part of our firm resolve to sustain this hard-earned peace and progress in Basilan. We are working closely with the local government units and other law enforcement agencies to ensure na itong mga perpetrators na ito ay will be put to the folds of the law, and justice will be served doon sa ating fallen heroes. Bumisita si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Basilan upang alamin ang sitwasyon matapos ang insidente. Nanawagan naman si 101st Infantry Brigade Commander Brigadier General Alvin Luzon sa liderato ng MILF na gumawa ng agarang aksyon laban sa kanilang mga miyembro na sangkot sa pag-atake. Kinondena rin ni Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. ang ginawang pag-atake ng grupo na anyay naglalayong sirain ang kapayapaang natatamasa na ngayon sa Basilan. Dagdag ni Galvez, dapat imbestigahan ng MILF ang insidente at papanagutin ng mga sangkot. Ayon naman sa provincial government ng Basilan, isolated ang insidente, ngunit maaari rin anya itong magsilbi na wake-up call. Hindi naman araw-araw kagaya dati na itong nangyari na ito. In fact, yung nangyari with MI, ang last is November, more than a year na bago ulit na nangyari na ganito. Tapos merong mga ilan, siguro isang parang wake-up call sa ating lahat. Talagang patay, yung sensitive, yung vulnerability andon pa. Pero hindi ito reason para dapat itigil yung mga initiative sa ground. The more na dapat talaga aggressively i-intensify yung development. Sa kabila ng pag-atake, sinabi ng kinatawan ng United Nations sa Pilipinas na magpapatuloy ang kanilang peace-building efforts sa Bangsamoro Region. Tiniyak din ng UN na lahat ng kanilang misyon ay may pakikipag-ugnayan sa mga otoridad, kung saan ito ang unang beses na may naging insidente simula ng ipatupad ang peace process. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.